Okay, magandang gabi po sa ating lahat at maganda po ang ating, talakayan ngayong gabi. Ano, update po ito sa mga nangyari sa, trial conference 'no, sa impeachment trial po ni VP Sara. Meron po tayong pag-uusapan patungkol diyan kasi po nagte-trending kasi itong mga defense team ni VP Sara, especially itong si Attorney Sheila, okay, yung babaeng kinain ng buhay itong si Luistro. Nagti-trending yun eh. Tapos pag-usapan din natin yung mga updates po patungkol kay Attorney Powa sa impeachment trial rin ni VP Sara mamaya, no? Trending na trending kasi po nakita natin ngayon sa mga bali-balita sa social media, pati sa mainstream media, eh halatang halata na obvious na kasi na matatalo itong prosecutors. Ika nga itong mga taga House of Representatives na mga atat na ma-impeach itong si VP Sara. Eh kung makikita nyo sila, no, kaliwat kanan yung kanilang press conference na para talagang nagpapaliwanag kung ano yung gagawin nila, no? Wala na nga silang mari-reveal kasi po nire-reveal na nila lahat every press conference. Pero itong mga defense team ni BP Sara, masyadong very reserved, masyadong talagang pinaghahandaan, tapos parang na-intimidate itong mga taga House of Representatives, itong mga prosecutors, na-intimidate sila sa defense team. Kasi grabe po ang sobrang galing nitong mga kinuha at pinili ni VP Sara ng mga attorney para sa impeachment trial niya, no, defense team. So, trending na trending sila ngayon to the point na itong mga prosecutors na ito ay paulit-ulit na lang, no, na nasaan na raw si VP Sara, tapos yung wala raw silang maipakitang maipaliwanag na mga ebidensya, na mga ipaliwanag na kung ano na ang nangyari ng ano, ganun, ganyan, kung ano-ano nang mga sinasabi nila na alangan naman hindi ito i-reserve ng defense team ni VP Sara. Maghintay kayo kung dumating na yung impeachment trial na proper. Okay? Kasi sa ngayon, pre-trial conference nga eh. Ang pre-trial conference, ang layunin po niyan ay ito yung mga initial na mga kung ano yung gagawin, kung ano yung tatanggalin ng mga witnesses, ebidensya, ano yung itatalakay during the impeachment trial para raw ito mapadali by the time na mag-impeachment trial proper na. Okay? Para bang sinasummarize nila kung ano yung mangyayari at alam na ng defense team at prosecutors kung saan sila patungo sa impeachment trial kasi kailangan yan eh para tuloy-tuloy yung ano, no? Sa sobrang dami raw ng witnesses, sa sobrang dami raw ng ebidensya ay mukha raw aabutin ito ng December, lalagpas raw ng September itong impeachment trial. Eh alam niyo naman, every impeachment trial pera ng taong bayan, milyon-milyon po ang ginasta. So grabe po, no? Sobrang laki po ang iginasta ng gobyerno dito sa impeachment trial ni VP Sara. Eh, hindi naman yan kasalanan ng ni VP Sara kasi itong mga kalaban sa politika ni VP Sara naman ang may gusto na ipa-impeach ito si VP Sara. So, another paglulustay na naman ng pera ng taong bayan ito. Okay? So yan, pag-uusapan natin yan mamaya. Okay? At meron rin kumakalat na picture kung saan trending rin itong si Bongbong Marcos at itong si Vince Dizon sa DPWH na pumunta raw sila dito sa Cebu. Okay? May ini-investigate sila na flood control. Kasi alam naman po natin, palapit na po ang tag-ulan. Actually, tag-ulan na nga eh. Pero palapit na ng palapit ang mga bagyo sa Pilipinas. Ayun na eh, mag-start yan ng July, August, September, hanggang October pa yan. Maraming bagyong
pupunta dito sa Pilipinas. So ini-inspect siguro nila kasi hindi nila gustong maulit yung disaster na nangyari last year. Pero mantakin nyo, nagko-komentaryo po itong si Attorney Rigal Oliva. Ito, guro ko ito sa Silliman University dati nung nag-aral pa tayo sa college, no? Guro po natin ito, matalino. Tapos nung binasa ko yung komento niya, may point rin. Mamaya atin yung itatalakay doon, ha. At heto pa rin, trending na trending itong SALN ni Boying Rimulya na tumaas. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Inunan nyo pa si BP Sara, yung asawa niya na kinasuhan nyo patungkol dito sa ah, ah, yaman ng mga Duterte. Okay? Tapos kung tutuusin mo, mas mayaman pa itong si Ombudsman Rimulya. Mas tumataas pa itong SALN nito compared to VP Sara. Oh, yan. Dito mo talaga makikita kung paano nila nilaro yung politika. Yung mga pinopolitika na like ni VP Sara, yun. Ganyan sila. Pero yung mga marami pang mga politicians na mas mayaman pa dito kay VP Sara ay hindi nila iniimbestigahan, hindi nila kinasuhan ng kung ano-ano. Si VP Sara na yung SALN niya ay normal lamang. Yun pa yung binahira nila ng issue. Binahiran pa nila ng para bagang anong tawag doon? Malisya. Mm. Kaya tuloy itong si Attorney Guanzon may banat sa mga crocodile. Mamaya ipapakita ko rin yan. Okay? Pero bago ang lahat muna, bago ko simulan ang first topic, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Okay? Walang bayad ang mag-subscribe. Libre lang yan. Okay? So, eto po. Unahin muna natin ito. Eto nga. Kung makikita nyo dito sa picture na ito, nagtuturo itong si BBM sa isang direksyon at ito namang si Vince Dizon ay tumuturo dito sa kabilang direksyon. Hindi mo malalaman kung anong ibig sabihin nitong picture na ito. Ayan o, tingnan nyo si BBM. Tinuro niya yung sa malayo. Si Vince Dizon yun, sa kabila siya na tinuro. Heto po yung explanation ni Attorney Rigal Oliva patungkol po dito. Okay? One photo, two directions. Isang photo lang yan, pero this represents the administration. Okay? Sabi ni Rigal Oliva, here, while inspecting the process of a project in Talisay, Cebu City, while DPWH Secretary Vince Dizon points one way, President Marcos points another. Sa kabila. Fair or not, this image captures what many Filipinos see in this administration today. Leaders standing on the same ground, looking at the same problem, yet appearing to head in different directions. Ayan. So, tama itong para bang analysis po ni Rigal Oliva basing on the body language ni Dizon at ni BBM. Ito opinion ko ito aside sa opinion ni Attorney Oliva, ay ito yung nagpapakita na weak talaga ang leader ngayon ng Pilipinas, which is si Presidente Bongbong Marcos. Bakit ko bang nasabing weak siya? Okay? Kung makikita nyo, disorganized, hindi po nagkakaunawaan. Basing on that body language, nagtuturo sila na iba't ibang direksyon. Yan po ang simbolo ng administrasyong Marcos.
iba't ibang direksyon po ngayon ang Administrasyong Marcos. Kagaya lang yan ng isang barko, no? Ang isang barko, meron po tayong tinatawag na merong kapitan ang mga barko, di ba? Yung mga kapitan na yan, meron yang mga direksyon ang isang barko. Merong kapitan, no? Kung saan patungo. Kung ikaw, barko ka, kung patungo ka sa Europa, patungo ka talaga sa Europa. Kung patungo ka sa Amerika, patungo ka sa Amerika. Kung patungo ka sa bansang Pilipinas, doon ka talaga. Meaning to say, kada barko, meron po yung direction yan. Meron kang goal kasi merong kapitan. Kung ihalin tulad natin ang bansang Pilipinas sa isang barko, ang kapitan po natin ay si Bongbong Marcos. Okay? Tingnan nyo, si Bongbong Marcos. Para tayong barko na ang kapitan ng barko natin ay bangag. Sira, sabog yung utak. Walang direksyon. Okay? Kung i-analyze mo yung Administrasyong Marcos, mapapaisip ka, ano ba talagang goal ng Administrasyong Marcos? Oh, mapapaisip ka talaga. Ano ba talagang goal niya? Ayuda lang ng ayuda? What's his purpose? Ano bang purpose niya? Saan na yung mga ipinangako niya na bagong Pilipinas nung panahon ng kampanya? Hindi mo maintindihan. Ayuda dito, ayuda doon. Wala ka namang nakikitang big ticket projects. Kung ano lang yung nakikita, kung kagaya ng nangyari kanina sa Tacloban, yung nangyari mga estudyante, sa kanya naglabas siya ng order na mag-strict implement na sa mga eskwelahan. Para bang hinihintay lang niya na merong mangyari saka siya aaksyon. Walang direksyon nga eh. Hindi kagaya nung panahon ni former President Duterte na talagang yung administrasyon, alam mo kung ano talaga yung gagawin. Pag sinabi ni Duterte na he will fight against the war on drugs, yung droga, he will fight against the drug problem in the Philippines, talagang from scratch, from day one, till to the day na bumaba siya, tinututukan talaga niya. At meron talagang goal. 'Di ba? Kahit hindi man natupad yung pangako ni Tatay Digong na 6 months, at least for 6 years na naging presidente siya, kitang-kita mo talaga na merong resulta. Satisfied ang taong bayan. Ang hindi lang satisfied doon yung mga kalaban ni Tatay Digong, 'di ba? Pinopolitika, binigyan ng issue, binigyan ng malisya yung war on drugs. Pero ito, si Bongbong Marcos, hindi mo alam. Magti-2028 na lang, hindi mo alam kung ano ang magiging mangyari ng Pilipinas. Oh, 'di ba? So yan po, ito yung simbolo ng walang direksyon. Kasi iba't ibang direksyon ang itinuturo nila. Ganyan po ang administrasyon ngayon. Okay? So, wala. Wala talaga. Kahit tanungin mo yung administrasyon, itong si Auntie Claire Castro, ano ba ang nagawa ni BBM na malaki sa bansang Pilipinas na pwede nating ipagmayabang? Wala silang masagot. Wala silang masagot. Pabalik-balik na lang siya dyan sa Cebu. Cebu ang tinututukan niya. Parang pinopolitika niya kung sino yung tutulungan niya. Yung hulo, sulo, o yung mga sulok doon sa mga bukid, buti para yung mga vlogger. Nung pupunta sa bukid, linalagyan nila ng solar lights yung mga bukid doon. Buti yun mga vloggers. 'Di ba? Pero ito, wala itong direksyon. Wala talaga, as in wala. 'Di ba? So yan po, nakakatawa itong picture na ito. Kaya may banat itong si Attorney Rowena Guanzon sa mga korap. Itong mga buhaya sa gobyerno. Ito yun. Pakinggan natin si Attorney Rowena Guanzon. Ayan, i-play natin. Ito ginagamit pang escort ng maleta. Halika kayo, ang ganda-ganda ng logo dito. Ay, buhaya. Ayan, sheriff.
maleta. Kaya, kailangan labanan natin itong mga buhayang ito. Ikulong si Martin Romualdez! Ikulong! Yan ang matapang, Attorney Rowena Guanzon. Siya yung matapang. Talagang very loud itong si Attorney Rowena Guanzon. Basta kabalastugan ng Administrasyong Marcos, talagang sinasabi niya, prangka niya. By the way, for the information dito sa Donmar TV, lagi kaming nagkikita nito nung panahon ay estudyante ko pa ako ng Siliman. Lagi ito, bumibisita ito. Kasi ano rin ito nag-aaralin ito ng abogasya sa Siliman University. At nakikita ko siya nung kami sa cafeteria. Magtatambay ito sa cafeteria nandito ito. Pero hindi pa kami kilala. Lagi ko nakikita lang siya sa Siliman at that time. Hindi ko nga in-expect na sisikat siya ngayon. Which is ngayon ko lang naalala na lagi pala kaming nagkasama doon sa Siliman. Okay? So, eto na, yung sinasabi ko sa inyo, si Rimulya, Bonjing Rimulya, tumaas ang net worth. Ito yung dapat imbestigahan. Play. Tumaas ang net worth ni Ombudsman Boying Remulla mula nang maupo siya sa pwesto. Base yan sa kanyang pinakabagong salin. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Nasa 20 million pesos ang itinaas ng idineklarang yaman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 3 buwan matapos siyang maupo bilang pinuno ng anti-graft body. Ayon sa kopya ng 2025 SALN ni Remulla mula sa kanyang tanggapan, 461.11 million pesos ang naging net worth nito as of December 31, 2025. Mula ito sa kanyang 2025 total assets na 461.41 million pesos at total liabilities na 300,000 pesos. Nasa 441.73 million pesos naman ang net worth ni Remulla mula sa kanyang idineklarang SALN noong October 2025. Base sa 2025 SALN ni Remulla, nakapagtala ito ng real property assets na nagkakahalagang 112.89 billion pesos. Binubuo ito ng 9 na residential housing lots sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, Cavite at Baguio, 1 commercial land and building sa Makati, at 4 na agricultural farm lots sa Cavite. Dito rin maaaring nagmula ang pagtaas ng net worth ni Remulla dahil sa pagkakadagdag ng 4 na agricultural farm lot na may kabuang halaga na 35.15 million pesos. Mga ari-arian na hindi pa nakalista sa kanyang October 2025 SALN. Idineklara rin ni Remulla sa kanyang 2025 SALN ang nasa 348.52 million pesos na personal properties. Kabilang narito ang iilang stocks, motor vehicles, mga alahas, muebles at ilang personal na kagamitan. Nakalista rin ang cash on bank na nasa 280.65 million pesos at isang dollar account na naglalaman ng higit 270,000 US dollars. Grabe, di ba? Nakakashock itong mga numbers na ito. Sobrang laki po ng pera nitong Remulla na ito. O 16.56 million pesos. Kasama naman sa idineklarang liabilities ni Remulla ang isang personal loan na nagkakahalagang 200,000 pesos at isang unpaid subscription sa isang korporasyong nagngangalang La Poch Villa Realty Incorporated na nagkakahalagang 100,000 pesos. Idineklara rin ni Remulla sa kanyang 2025 SALN ang pagiging shareholder nito sa ilang livestock at realty businesses sa Cavite at Makati. Bukod sa idineklarang yaman, kabilang din sa mga nararapat isaad sa SALN ang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa gobyerno, kung saan 4 ang idineklara ni Remulla. Ang mga ito ay ang kapatid na si John Vic Remulla na ngayon Interior Secretary at ang mga anak na sina Cavite 7th District Representative Crispin Diego Remulla, Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla at Naik Cavite Vice Mayor Jacinta Remulla. Tingnan nyo, ang yaman-yaman ng mga Remulla. Di ba? Ang yaman-yaman ng mga Remulla. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sila lang ang yumayaman. Pero ang taong bayan, yung mga mahihirap, lalong humihirap. Yan ang tatak Marcos administration. Sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na itong Pilipinas ngayon is run by crocodiles. Hindi ko sinabing si Remulla yan pero it is run by crocodiles. Why?
Diyan ka magtataka. Bakit inuna nila si VP Sarang kasuhan patungkol po dito sa mga SALN? Ombudsman pa ito ha, si Rimulya ha. Oh. Alam nyo naman, ang Bilyonaryo News Channel. Super believe ako dito sa Bilyonaryo News Channel magkalkal ng mga ebidensya. Dito kinakalkal nila si Rimulya. Now, ang tanong ko dito, hindi ba dapat questionin rin ang yaman ng mga Rimulya? Di ba? Kasi kung kino-questionin nyo ang yaman ng mga Duterte, na i-compare mo ang pera ni VP Sara dito sa mga Rimulya lang, no? Rimulya lang ito ha. Mas marami pang mas mayaman dito kay Rimulya. Pero mas inuna pa nila si VP Sara. Ano ba yung salin ni VP Sara? 80 million. Compared to Rimulya na parang 400 to 600 million yung nabanggit dito sa balita. Di ba? So yun lang sinasabi ko. Ganyan po ang administrasyong Marcos ka-unfair. Very unfair sila. Very selective. Yan ang tatak Marcos administration. Selective. Walang delikadesa. Yan ang pinakauna kong na-comment dito. Walang delikadesa ang Marcos administration na hindi na nahihiya na mas inuna pa nilang imbestigahan ang mga maliliit na mga politicians na pera compare dito sa mga sobrang laki. Ha? Partida yan, si Rimulya pa lang yan. Hindi pa natin alam kung magkano yung kay Matibag. Di ba? Kay Torre. Kasi hindi pa natin alam eh. Hindi ko sinabing nagnakaw sila ng pera. Wala tayong sinabing ganyan. Pero dapat nating malaman kung magkano yung mga salin nila. At ang taong bayan, meron po tayong karapatan, questionin natin sila kung paano kayo nagkaroon ng ganitong laking pera. Pwede natin questionin si Matibag, si Torre, sino pa ba? Yung mga maiingay. Si John Vic Rimulya, sino pa ba? Di ba? Yung mga senador, yung mga Win Gatchalian, yung mga Soto, yung mga Lacson, yung mga Tulfo, si Erwin Tulfo, inamin niya ha, na aabot ng mga halos 400 million. Mas mayaman pa siya kay VP Sara. Imagine that one. Bago pa lang siyang naging senador. Tapos kung sasabihin niya, ito yung earnings ko sa pagiging isang news anchor. Kasi meron siyang programa. Magtataka ka, ganyan ba kalaki kikita ang mga news anchor ngayon? 400 million? Di ba? Dapat nating may karapatan po tayong komisyon dito. Yan ang sinabi ko sa inyo. Di ba? Pero mas inuna pa nila si VP Sara. Kasi threat. Gusto nilang ma-impeach. Gusto nila bigyan ng malisya para kapag masiraan nila si VP Sara at ma-impeach ito ng mga Senate judges, ay wala na silang problema sa 2028. Hindi na makatakbo. At kung hindi na makatakbo si VP Sara, solve ang problema nila yung mga nagnakaw ng flood control scandal. Yan. That's the reality kung ano ang mga naging nangyari sa bansa natin ngayon. Diba? Tayo dito sa Donmar TV, bilang isang vlogger, ito lang ang maitutulong natin sa bansang ito. Nagva-vlog tayo, nag-a-analyze tayo, no? Nag-a-analyze tayo, ginigising natin ang mamamayang Pilipino na nagtatanong tayo, what is your opinion? Kasi ako itong mga pinagsasabi ko ngayon, sarili ko tong opinion eh. Iba rin yung mga opinion ninyo. That's why sa comment section malaya kayong magkomento sa inyong opinion. Okay? Ako bilang isang vlogger,
na merong YouTube channel, meron po akong karapatan para ilabas ang aking opinion. Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Di ba? Oh. Pero itong mga Tulfo na ito, kung at mga ilan na mga government officials, si Tulfo, si Romualdez, o kung sino pa, Liza Marcos, paniniwala ko ha, kung titingnan nyo ang kanila mga Facebook, puntahan nyo ang comment section nila. Tinorn off nila yung comment section. Hindi ka makapag-comment. Kung meron silang post, hindi ka makapag-comment. So anong tawag mo dun? Isang public servant ka? Ayaw mong magpa-comment? Ayaw mong magpa-criticize? Di ba nakakahiya? Erwin Tulfo. Tingnan nyo yung niya, Facebook page. Niya, enough niya yung comment section. Hindi ka makapag-comment. Kasi, binabanatan ka ng taong bayan. Hindi mo matake yung banat ng taong bayan. Nasasaktan ka. Hindi ka pwedeng magiging government official kung ganyan yung style ninyo. Di ba? So, yan ang sabi ko sa inyo. Yan ang sabi ko sa inyo. Ito, pakinggan na natin ang itong si Attorney Sheila, ha. Ito na yung kanyang interview. Dahil po nagtrending itong mga defense team ni VP Sara, especially itong si Attorney Sheila, na kinain ng buhay di umano itong si Luistro. Mismo ang nagpakalat yan, mainstream media. Sinabi pa ni Luistro, fake news yan. Nasaktan siya dun. Ito, pakinggan natin si Attorney Sheila patungkol sa komento niya ha, sa pre-trial conference sa impeachment trial ni VP Sara. What's important for us to understand at this point is that a mere presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. And the reason for that is really simple. It's because every evidence, whether it's something that you present in an ordinary case or in this case in an impeachment proceeding, must still survive scrutiny. And when does that happen? When does scrutiny happen? It happens only in a proper trial before a tribunal or a body that has jurisdiction to conduct trial. And that Ang galing. Ang problema nitong House of Representatives ngayon, nangingialam sila sa jurisdiction. Which is, wala kayong karapatan, kayong mga taga-House of Representatives, para pakialaman ito mga witnesses at mga ebidensya. Okay, na mga ipinipresent. Ang may karapatan yan, ibig sabihin ni Atty. Sheila, ay ang Senate judges, which is ang Senado, Senate judges. Okay? So yan po ang clarify lang niya. Kasi, alam nyo naman, ang mga House of Representatives doon ng mga prosecutors, naggaling-galingan na naman si Luistro. Siyempre, re-rest back rin itong si Atty. Sheila. is something that the defense has been very clear from the very start. The reason why we had already stated that we will not be able to participate in a proceeding that we think is unconstitutional and goes beyond the powers that have clearly been identified by the Constitution to belong not in the House of Representatives or any of its committees, but in the Senate alone. While I respect the opinion of Representative Abante, I think he also knows, I'm certain that he is aware, na ang tamang venue o ang tamang panahon para mag-conduct ng trial o para sagutin at magbigay kami ng ang ebidensya, ang Vice Presidente, ay hindi sa Committee on Justice. Ito ay before the impeachment court. Ibig sabihin sa Senado. Hindi naman ito I think this is something important that we all need to understand. Hindi maaari na sinasabi lang natin, dapat dito kayo sa komite, dito kayo sa komite. Kasi kailangan lang natin basahin ng konstitusyon. Sino ba ang impeachment court?
Ito ba ang Committee on Justice? Hindi. Ito ba ang House of Representatives? Hindi rin. So sino? According to the Constitution, ang impeachment court, if that even will be constituted, ay ang Senado. So, ang Very ibig clear, ha? sabihin, Very clear. The defense and the Vice President are ready to respond in detail, again, before the proper forum, and Kasi gusto nila sa pre-trial conference ay malaman na nila yung mga ebidensya, yung in detail. Di ba? Walang karapatan itong mga prosecutors na ito at House of Representatives. Di ba? Atat na atat sila eh. Inis na inis sila dito sa mga defense team eh. Doon, maghintay kayo. Ha? Maghintay kayo kayo Luistro, maghintay kayo na nandoon na yung impeachment trial. Hindi yung sa pre-trial pa lang gusto nyo nang malaman alam na naman gusto nila kasi ano sila atat-atat sila kasi pagdating doon sa impeachment trial wala na silang maisagot doon. Kasi masyashock na lang sila na kinounter na lahat ang mga pinagsasabi nila. Itong prosecutors na ito. during a fair trial. Palakpakan, magaling. Sobrang magaling po ang si Attorney Sheila, no? Punta naman tayo dito kay Attorney Powa naman. Good afternoon. So, maraming salamat sa paghintay sa amin. Kasama ko po ngayon si Attorney Mark Vinluan, to my right, no? And si Attorney CJ Narvaez, to my left. So, we're here to take questions, if any. Alam ko kanina pa kayo naghihintay. Sir, kumusta so far? So far, okay naman. Nasa marking pa rin tayo. Siyempre, marami talagang mga dokumento. So, we're anticipating baka, of course, without saying exactly, kung kaya, siyempre gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday sa marking. Ganun talaga? Yun naman talagang schedule, actually. If you notice dun sa naging unang schedule ng pre-trial, talagang from June 18 to June 25 siya. So, hopefully matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami for trial itself. But just with the voluminous documents, I think we're looking at Thursday. Sir, ano yung pinakamaraming docs? Which article of Yung dalawang natitira, actually, marami talagang documents yan. Both Article 1 and Article 2, which is yung confidential funds na issue and as well as yung unexplained wealth na issue. Anong klaseng documents po ito? How would you describe? Several documents talaga. Lahat naman po, from COA reports to acknowledgement receipts to SAL-ends. Yung hindi naman po bago to, nakita nyo na to dahil present na rin naman to sa Committee on Justice. But syempre dito, minamark kasi natin yan, each document. So, marking kasi is really for identification purposes. Para pagdating sa trial, madali na ma-identify yung anong exhibit yon, di ba? Exhibit 1, Exhibit 2, gano'n naman po yun. So, we're marking all of the documents. Attorney, kasama po dito yung 28 documentary evidence na pinapatanggal ninyo doon sa inyong answer nung June 1. Well, sa prosecution kasi yan, yung mga documents na yan. So, minamarka naman lahat ng documents. Kasi nga, this is not about we're not admitting to anything dito sa marking, no? That's very clear under the rules. Wala pong admission dito, walang admission of authenticity, hindi admission on admissibility of the document itself. Ito po ay purely for identification purposes lang. Pati manifestation ninyo na ito ay tanggalin. Sa ngayon po, wala tayong ginagawang manifestation because this is, again, purely marking. So wala kayong binablock na anything, sir? Wala po. Wala tayong binablock. Kahit naman sila. Sir, may manifestation po yung prosecution panel. Sabi po na kasi yung defense team po failed to comply with the guidelines for the pre-trial conference. Hindi raw po kasi ni-specify sa summary ninyo yung mga intended witnesses nyo. In-adopt po ng mga witnesses then from the prosecution panel and they said po, sabi niya, as we've explained, they failed to comply with that because instead of providing a summary, they just indicated the general purpose, which is to disprove the allegations in the articles. Well, they can file the manifestation. That's well within their prerogative and we will respond accordingly to that manifestation.
Sir, pero bakit in-adopt nyo na lang daw po yung iba pa nilang mga witnesses? Karamihan sa mga witnesses. Paano bang adopt? Hindi ko kasi maintindihan adopt. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief. No? So, I don't see why it's being called mirroring or adopting. But again, if that's well within the prerogative to prosecution to file their manifestation. If they do, and if we are asked to comment, we will comment. You will provide a specific summary po? No, we will comment on their manifestation. Sir, dun sa executive summary niyo, you mentioned about that this case should be dismissed. Will you actually move for that, and when is the right time for that, sir? Well, yan yung mga affirmative defenses, no? And in any trial naman kahit sa RTC, before trial proper starts, no, a ruling must be made on the affirmative defenses. So we'll see. That's something that we should ask the impeachment court, no, kung kailan affirmative defenses. We'll just comply with whatever happens. Sir, kanina po the process preferred sequence or for the order of presentation. Kung gusto po nilang unahin yung grave threats or yung assassination, then last po yung unexplained wealth. Apo. Your comments, sir? That's well within the prerogative naman po of the prosecution. Let's be fair, kami sa defense, we just want to be objective. Yan naman po ay prerogativa ng prosecution, kung yun ang gusto nilang unahin. Ang sa amin lang naman po, we are just requesting for disclosure kung ano yung uunahin nila na articles. Yun lang naman po. So you agree with that? Wala naman po, well, it's not about agreeing or not agreeing, that is well within their prerogative. Kumbaga, nasa kanila po yan. And tayo po, ang gusto lang natin is ma-disclose kung ano yung magiging order para sa aming kaalaman, it's part of due process. So, ganun lang naman po yun. But I don't see anything wrong with that. Sir, may comment ba kayo doon sa una nang sinabi ni Bang spokes ng project na tunog lata, brief ninyo, wala naman daw po talagang may general denial lang ang mga ilan? Ako, I always respect ang aming mga opposing counsel. If that's their opinion, that's their opinion. Pero sa atin, no, syempre, we have a differing position on the matter. Sa tunog lata, I don't want to engage in something like that. Thank you. Sir, VP will attend? Again, parati namin sinasabi kung kinakailangan. Last two po. Attorney, your comment, sabi ni Congressman Jervil kanina, kaugnay dun sa pinapatanggal yung mga documentary evidence, bahagi daw talaga ng proseso yung pagsusumite ng mga ebidensya kahit kasama pa siya dun sa nabasurang complaint ng impeachment. Ano pong nabasurang complaint? Hindi po Kasi ako masyadong kasi familiar. yung, di ba, yung 28 documentary evidence ninyo, sabi ninyo, kinuha nila dun sa mga hindi nasama na impeachment complaints. Hindi po yan yung argumento namin dyan. I think nagkakaroon tayo ng misunderstanding. Okay. Ang argumento po namin dyan ay hindi po siya naka-attach. Wala. Kumbaga, bunso po siya nung sinasabi nga namin na naging proseso which we are questioning before the Supreme Court. No? So, ngayon yung pagmamarka, I agree. Nasa proseso lang naman. Kasi again, identification purposes lang po ito. So, wala naman pong mali sa sinabi ni Representative Luis Tron. Pero igigate nyo pagdating ng trial proper. Sorry po? Pero igigate nyo yung pagbasura sa trial proper. Again, that is part of our affirmative defenses. So, pag-uusapan po yan definitely. Pag-uusapan po yan. Sir, regarding yung sa pre-trial brief po ninyo na huwag nga po isama yung mga evidence na nakuha lang doon sa Committee on Justice hearing kapag hindi po attached doon sa Sabaya and Cabrera complaint. Sabi po nila rin ng mga prosecutors, wala naman pong constitutional or any legal basis itong inyong mga request. Number one, I am not here to discuss the merits of the case. As you know, under Rule 18 of the Rules on Impeachment sa Senado, no, hindi po tayo pwede mag-discuss ng merits because it's considered sub judice. Pangalawa, kung ano man po ang isasagot namin dyan sa comment na yan, with all due respect, again, because nire-respeto ko po talaga ang ating opposing counsels at ang ating mga public prosecutors, sasagutin po namin sa tamang panahon at sa tamang forum. Sir, ma-address ba yun sa order that the impeachment court will come out with at the end of the month? I think, ma'am, that is something that is best directed to the Senate as an impeachment court, no, not sa amin, because we don't know what they will address in their pre-trial order. Sir, may we see clarification po kasi I understand, sir, 30 trial dates. At least 30 trial dates po. And 97 witnesses po yung nakalista for the defense. Sir, kasi kanina po parang pinunto yun ng legal spokesperson, parang why did you request for 30 trial dates when you have 97 witnesses? Sir, I'll cut you there. We do not discuss matters on legal strategy. Secondly, it's at least 30 trial dates. Third, the burden of proof never shifts. 'Di ba? Malinaw. Tinanong sila patungkol po sa legal strategy. Pero binara kaagad ni Attorney Poa. Sinabi, hindi kami magdi-discuss niyan.
Strategy nga eh. Kapag strategy, hindi mo pwedeng i-reveal yan. Okay? And it will all start with the prosecution, no? So we will have to wait and we will only respond to whatever evidence they present. Sir, last na po on the timeline. Sabi po kasi ni Congresswoman Lumistro kanina, sa tingin niya daw po hindi kakayanin ng 3 buwan yung trial. Sa tingin ko rin, actually. Sa tingin ko rin. So, I think we agree with that. But, again, wag nating sabihin na with certainty yung mga bagay na yan dahil hindi talaga natin alam. Siyempre, it will depend on the number of witnesses they will be presenting. It will depend on yung pace, no? Hindi naman natin matatime kung gaano katagal ang direct examination, gaano katagal ang cross-examination. So, it will really depend. But with the assessment of Representative Luistro, sa tingin ko, 3 months is a bit tight, no? But so we agree on that point. Tingnan lang po namin. I think both sides naman po talagang we're trying to speed things up. We're trying to expedite everything. Wala namang gustong tumagal ito. But again, hindi rin pwedeng madaliin. Siyempre, it's all part of due process. Sir, sorry, last na lang talaga. Sir, baka nasagot niyo na rin conviction threshold. Anong take ng defense? Hindi kami makakomment kasi wala pa namang posisyon yung Senate sitting as an impeachment court regarding that threshold. Of course, we have our own position, but we'll have to wait for the Senate first. No? I think it's premature for us to say anything at this point dahil wala pa namang categorical. Kumbaga, haka-haka lang po lahat ng I don't ang Senator Cheese being possibly the presiding officer. Okay sa inyo? Well, sa amin po, wala naman kami, kumbaga, nasagot ko yan last week. It's something that is internal to the Senate. So, sa ngayon, kung sino man ang presiding officer, we will see first. No? Titingnan namin kung meron bang paglabag sa konstitusyon o sa kung anumang batas. Kung wala naman po, we're ready to face whoever presiding officer is. No? Kasi I think that is something internal at the moment. Sir, the process said po na yung defense team po nag-raise na agad ang issue about the threshold yung 2/3. Ano po ba yung inyong stand on that? No, as I said, it's premature for us to really say that. What happened was during a closed-door session, no? So it would be unfair for us to disclose anything that happened in that closed-door session. But sa atin, again, we will provide you with our position once there's a categorical pronouncement kung ano ba talaga yung binabalak ng Senate Impeachment Court pagdating sa voting threshold. Thank you po, Attorney. So, ayan malinaw yung kung oobserbahan mo yung defense team ni VP Sara, especially itong si Attorney Powa, is very reserved ang kanyang mga sagot. Kasi po, pagdating doon sa impeachment trial proper, doon na lahat isisiwalat. So, hindi talaga makapaghanda yung mga prosecutors. 'Di ba? Strategy yan. At hindi yan pwedeng i-discuss o i-explain in media. Kasi kapag malaman yan ng mga prosecutors, kaka-counter na naman yan sila. Gagawa-gawa na naman sila ng mga ebidensya o kung ano-anong mga kasalanan. Kaya inis na inis itong sila Luistro at ang iba pang mga prosecutors na mga taga House of Representatives. So ayan paki-like, paki-share na lang, magkomento kayo, babasahin natin yan sa comment section. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.